Magandang araw! Nandito ang aralin sa mathematics para sa ika-4 na linggo, solving routine and non-routine problems involving length. Solves routine and non-routine problems involving length. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan mo na ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na unit of length upang matukoy ang haba, lawak at taas. Natutuhan mo na rin ang tamang pagtansya at pagsukat gamit ang sentimetro, cm at metro, m. Sa araling ito, matututuhan mo ang paglutas ng routine at non-routine na suliranin na may kaugnayan sa haba. Tingnan ang mga sumusunod na halimbawa. Suriin mo kung paano ipinakita ang paglutas ng suliranin na may kinalaman o kaugnayan sa haba ng isang bagay. Basahin natin ang suliranin. Inutusan si Jonathan na pumunta sa kanilang bukirin upang kumuha ng mangga. Naglakad siya sa habang 180 metro bago siya huminto upang makapagpahinga. Ilang metro pa ang kailangan niyang lakarin upang makarating sa kanilang bukirin na may 500 metrong layo mula sa kanilang bahay. Upang malutas natin ang suliranin ay narito ang mga steps o mga hakbang. Gamit ang Polya's 4-step process. Una, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ito ang dapat nating mga sagutin. Una, ano ang tanong sa suliranin? Ang haba ng lalakarin ni Jonathan bago makarating sa bukirin. Pangalawang tanong, ano-ano ang datos na inilahad? Sagot, 500 metrong layo ng bukirin mula sa bahay at 180 metro na layo ng nilakad. Ang pangalawang step ay mag-isip ng plano o devise a plan. Ang unang tanong na sasagutin natin, ano ang operasyong gagamitin? Ang sagot ay subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? 500 meter minus 100 meter equals n. Ang pangatlong step naman ay isakatuparan ang plano o solve. Narito ang solution. 500 meter minus 180 meter equals n. Ngayon ay isolve natin. 500 minus 180. Ang 500 ay layo ng bukirin mula sa bahay. Ang 180 naman ay ang haba o layo ng nilakad ni Jonathan. 0 minus 0 equals 0. 0 minus 8. Hindi maaari, kaya manghihiram tayo ng isa sa hundreds place. Kaya ang 0 ay magiging 10, ang 5 naman ay 4. 10 minus 8 equals 2. 4 minus 1 equals 3. Ang sagot ay 320 metro pa ang layo na kailangan lakarin ni Jonathan bago makarating sa kanilang bukirin. Halina't balikan natin kung tama nga ba ang ating sagot. Paano natin ito gagawin? Galing sa sagot na 320, idadagdag natin sa ating subtrahend na 180. 300 plus 180. 500. Tama nga ang ating sagot. Ito ang layo o distansya ng bukirin mula sa bahay. Kaya ang sagot nating 320 ay tama.
Narito naman ang ibang paraan sa pagsosolve sa ating suliranin, ang tinatawag na block model approach. Gumagamit tayo ng blocks para may pakita ang layo ng bahay at ang bukid. Simula sa bahay, ilalagay natin ito as 0 meter at sa bukid naman ang 500 meter. Ito ang layo ng o haba ng nilakad ni Jonathan, 180. Ito namang bahaging ito ay ang haba ng lalakarin pa at ito ang kailangan nating sagutan o alamin. Ang haba ng nilakad ay 180 at ang aalamin natin ay ang haba ng lalakarin pa. Idadagdag natin to para makuha ang kabuang 500. Kaya ang gagawin ay ibabawas ang 500 minus 180. At ang sagot ay 320. Kaya 320 meters pa ang haba ng lalakarin ni Jonathan. I-check natin kung tama ang ating sagot. 180 plus 320 equals 500. Kaya ang 320 ay tama. Narito pa ang iba pang mga sitwasyon. Ang bahay nila Abigail ay 35 metro mula sa kanilang paaralan. Kung naglakad papuntang paaralan at pabalik sa kanilang tahanan, ilang metro ang kanyang nilakad kapag pumapasok? Narito ang mga steps. Tanong: ang metrong nilalakad ni Abigail kapag pumapasok? Ang datos ay 35 metro. Ang operation na gagamitin ay addition. Ang mathematical sentence o pamilyang nasagot, 35 plus 35 equals N o question mark. Halina't isolve na natin. 35 plus 35. Ang sagot ay 70. I-check nga natin. 70 minus 35. 70 minus 35 equals 35. Tama ang ating sagot. Ang kumpletong sagot ay 70 o 70 metro ang nilalakad ni Abigail pagpasok sa paaralan. Subukin natin. Si Ana ay may taas na 78 sentimetro at si Alan naman ay may taas na 74 na sentimetro. Ilang sentimetro ang taas ni Alan kay Ana? Narito ang mga steps. Narito ang mga sagot. Dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!